Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan. Master Judea na naman, nagbabalik. At dito, sa video na ito, pag-uusapan natin ang online OFW voting dayaan. Yan, ang sinasabi natin di ba? Oo. Eto mga mandurugas, mga kababayan, ang mga mandurugas talaga, hindi mo may iwasan. Hindi talaga nila maiiwasan na mandugas yan. Oo. Kung talagang gusto nilang gawin yan, magagawan talaga nila ng paraan, 'di ba? Kung ano nga yung gusto nilang gawin ay talaga namang nangyayari at kahit magreklamo ka na magreklamo, itutuloy pa rin nila kung ano ang gusto nilang mangyari, 'di ba? Yung kampo ng Duterte team nag-file ng petition na itigil ang online voting. Pero itong mga buwaka ng inang ito, ayaw na ayaw nila. Ngayon, nalaman na natin kung bakit ayaw nila itigil ang online voting. Alright? Dahil dito, mga kababayan, bumabaha po ng reklamo sa social media dahil ngayon po ang simula ng online voting ng ating mga kapatid na OFW, pero bumungad po sa kanila ang kahindik-hindik, hindi katanggap-tanggap na resulta ng online voting. Alright? Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan. Alamin natin kung ano ang nangyari at kung ano ang mga dapat gawin ng mga kababayan nating OFW dito sa pangyayaring ito. Pero, bago po natin pag-usapan yan, eto muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Pasensya na. At medyo 3 araw na naman tayong hindi nakapag-upload dahil tayo po ay busy sa pangakampanya para kay Pastor Apollo Sikibuloy at of course sa PDP Laban. Sa Duterte candidates mga kababayan na galing po tayo dyan sa Cebu. Tayo po ay nagsalita sa dalawang event dyan sa Talis, sa Lapu-Lapu sa Cebu at syempre dyan sa Danau, Cebu. Ayan, okay? So maraming salamat sa mga kababayan nating tumalo at nakadaupang palad natin dyan sa Cebu during the weekends, okay? At syempre, aasahan namin yung pangako ninyo na papanalunin natin si Pastor Apollo Sikibuloy at ang Duterte. Pero pag-usapan po natin yan sa ibang video kasi napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayon. Pero gusto ko lang sana pasalamatan bago tayo magsimula si Ate Jade yan. So nagbigay sa atin ng cake dyan sa Cebu na member ng KOJC. Jade's Cake and Pastries, Kinsay, Danau City para madami akong suportahan po natin yan si Ate Jade's Cake and Pastries at ano ba yung number ni Ate Jade? Hindi ko nakuha yung number. But anyway, mamaya abangan nyo sa Banateros, i-promote natin yan dyan. Kasi ito ay member ng KOJC. Tulungan po natin, suportahan po natin ang kanilang pinagkakakitaan at yung pinagkukunan ng nila ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin bilang isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na tumutupad sa kanilang tungkulin at mga gawain para sa amang nilalang. Okay? Sa amang lumalang pala. Okay. So pag-usapan natin mga kababayan, noong eleksyon 2022, ang claim ng Marcos Jr. ay, di ba napakaingay nila sa loob ng 6 na taon at papansin sila ng papansin at tinaya daw ang buwaka ng ina na ilang taon nang tumatakbo sa pagka-vice presidente, hindi naman nananalo. Tapos ang claim niya, dinadaya sila. Dinaya daw sila ni Leni Robredo. Okay? So, nag-file sila ng kaso, dumandar yung kaso, at natalo sila ni Leni Robredo. So, napatunayan na hindi sila dinaya. At ang panawagan nila noon dahil feeling nila dinaya siya, yung pala pa-ek-ek lang, nagpapapansin lang sa media, sa social media na dinaya siya,
para kahit paano hindi makalimutan ang pangalan nila kasi nagbabalak palang maging pangulo ang diputa. Oo. So yun ang ginawa nilang pampaingay ng pangalan nila, yung dinaya daw siya sa eleksyon. Oo. Pero, ang panawagan nila dati, babaguhin ang proseso ng pagboto pag nagkaroon daw ng pagkakataon. Oo. Pero nung sila nanalo sa pagka-presidente noong 2022, abay, nakalimutan na niya na dinaya pala siya. Di pa dapat kung sa tingin mo dinaya ka, unang-una mong gagawin, dahil ikaw ay may kapangyarihan na babaguhin mo ang proseso ng pagboto na pinaghihinalaan mo na nadadaya. Sabi mo nga, dinaya ka. Kung naniniwala kang dinaya ka. Pero, naging tahimik ang Lafota. Oo. Nung nanalo na, tahimik na ang Lafota, wala na silang pakialam kung nadadaya ba talaga yan o hindi naman talaga. Bigla-bigla na lang, na nahimik. Yung matagal na panahon nilang ipinaglaban at dinaya daw sila, kinalimutan na. Di ba dapat, Di ba dapat kung naniniwala kang dinaya ka, babaguhin mo ang proseso ng pagboto, aayusin mo para sa mga susunod na eleksyon, maging maayos at wala nang madaya dito. So the fact na nahimik ang Lafotang Marcos na yan, yung kampo ni Marcos Jr. sa proseso ng eleksyon, mapapaisip ka. Akala ko ba nila dinaya kayo? Dapat ayusin nyo, di ba? The fact na hindi nila ginawa, the fact na hindi nila ginawa, mapapaisip ka. Mapapaisip ka mga kababayan kung bakit wala silang ginawa dyan, samantalang dati napakaingay nila. Alam niyo kung bakit? Dahil papabor sa kanila. Magagamit nila kung sakasakali man na nadadaya yan, magagamit nila yung prosesong pandaraya para matalo yung mga kalaban nila at manatili sila sa kapangyarihan. 'Di ba? Mapapaisip ka dinaya ka tapos di mo nung nanalo ka, hindi mo naman inayos yung proseso. So ibig sabihin, it's either umeepal ka lang, umiepal ka lang nung panahon na yon para hindi makalimutan ang pangalan nyo, or hindi ka gumalaw, hindi mo binago ang proseso dahil papabor sa inyo. Ganun lang yon, di ba? Bongbong Marcos Jr. At hindi lang yan mga kababayan, hindi lang yan ang na pwede natin pagtakhan. Kasi si BP Sara Duterte mismo, may paalala sa atin. Ito. Payag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Yan, okay? Yun po, mga kababayan. The Vice President of the Philippines already said that like 2 weeks ago. At eto na. Eto na nga, mga kababayan. Sinisimulan nila sa OFW. Dahil ngayong araw, katulad ng ating nasabi, nag-umpisa na po ang online voting ng ating mga OFW. Now, tingnan po natin. Let's see kung ano talaga ang nangyayari dito. Wait lang. Okay. For example, this one. Makikita po natin dyan sa screen, mga kababayan kong Pilipino. Dyan po sa screen, ang bumoto ay kababayan natin OFW dyan sa Hong Kong. At ang pinoto niya ay ang Duterte candidates. Yon. Duterte na. Ayan Nakita ko dyan si Pastor Apollo Kibuloy nandyan. Ayun, sa bandang kanan. Pero, wait lang. Ayusin natin. Mali ata yung ano natin. Ayan. Tama. Pero, noong tinignan niya yung resulta or yung kopya ng kanyang mga binoto, ito na po lumabas. Ayan, nakikita niyo po, nandiyan si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Unang-una,
Bondok, De La Rosa, Bongo, Hinlo, Honasan, Lambino, Marcoleta, yan. Okay? Ayan. So, nandyan. Kompleto, Duterte candidates. Tapos, ito na po ang resulta. Ito po yung encrypted file na lumabas. Ang lumabas dito, ibang pangalan. Hindi ko na babanggitin Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Baka mamaya ma-promote pa. Gusto ko lang malaman ninyo na ang binoto niya, Duterte, pero ni isang Duterte candidate, walang lumalabas dito sa kopya sana niya. Oh. Sa kopya sana na pwede niyang itago at katunayan kung sino sana ang kanyang binoto. Di ba dapat ang lumalabas diyan yung mga pangalan ng kandidato na binoto niya at yung partido, 'di ba? Pero bakit ganito ang lumalabas? Oh. So ito pa, oo. May revelasyon ng ating kababayan. Pero ito to. Basahin muna natin ang caption dito ni Diane HRTLZ. Okay? Klarong si Pastor Cabuloy ang binoto, ba't lumabas ay si Blanc at si Blanc. Comelec, huwag niyong hintayin Comelec na masunog ang office nyo. Galit na ang taong bayan sa inyo. To all OFWs, please post online your real votes. Huwag niyong palagpasin ang pandurugas na ito. Sure win ang PDP laban. Okay? Kasi sa sitwasyon ngayon mga kababayan, tayo ay naglilibot sa buong Pilipinas. Nakikita natin, overwhelming ang suporta sa PDP laban. Ayaw na nga nilang marinig ang alyansa eh. Ayaw na nga nilang makita ang mga pagmumuka ng mga nasa alyansa eh. Kaya nga naglilipatan na yung iba eh. Di ba eh? Di ba? Pero yung mga lumipat, gagawan po natin yan ng ibang video. Yung Amy Marcos, yung si Camille Villar. Alam ko, mga gigil na gigil po tayo dyan. Gawan po natin ng ibang video yan. Reaction na natin, bigyan natin ng opinion yung pag-endorso ni Robin Padilla, ni BP Sara, kay Amy Marcos at kay Villar. Pag-usapan po natin yan. Pero focus tayo dito sa Dayaan kasi mas importante ito. Okay. Revelation. Saan ba yung revelation? Ito ba yun? Ito, si Cat Basic muna. Ano ba to si Cat Basic? Ano naman ang reklamo niya? Dito yan, si Jefferson Bunoan Salazar. Okay, wait lang. Nandyan yan eh. Yung video, hanapin natin yung video. Ito ba yun? Ayan, si Jefferson to eh. Hindi. Si Jefferson, pero gusto ko makita yung video. Ito. Okay, video. Yan. Pasok. Sa inyo mga kababayan at gusto ko lang po sanang i-share po sa inyo ito. So kasi nakaboto na po ako kahapon dito sa online vote. And then nakalagay po rito, check your vote. So chinek ko po yung vote ko at nilagay ko naman yung tamang ballot ID. And then ito po yung lumabas. So this is your ballot content ang nakalagay. So ito yung lumabas. Hindi ko maintindihan kung ano yan. Ibang Diba? pangalan. So magtataka ako, gusto ko ma-check yung binoto ko, pero ito naman ang lumabas. I don't know kung ito ba talaga yung dapat natin makita kung sino yung binoto natin. 'Di ba dapat ang lalabas diyan yung mga binoto nyo, 'di ba? Kung anong number, kung sino yung binoto nyo. Pero ito yung lumabas, hindi ko nga maintindihan kung anong meron dito. So, 'di ba? Hindi naman ito yung gusto kong makita. Yung gusto kong makita sana is yung mga binoto, pero ito po yung lumalabas. 'Di ba? Parang mga letters, I don't know kung ano 'to. And yan, pumunta ako sa pinakadulo, ganun pa rin, yan pa rin lumalabas. Wala talaga yung ano. So, tinry ko ulit para makita kung ano ulit ang lalabas. So, tingnan nyo naman. Then, ganun pa rin. Ito pa rin yung lumabas. Kaya, yun lang po yung gusto namin. Hindi lang siguro ako. Yung iba rin na nakaranas ng ganito, nang gusto nyo makita yung binoto. Ayan. Okay? So, yun po ang lumalabas. I-check. Sabado. So, anong gagawin? I-check nila
Nung chinecheck nila, yung resulta ng binoto nila, yung kopya. Oo. Ganun po ang lumalabas. Ito po, ang lumalabas ganito. Hindi lang po isang instance yan, ha? Hindi lang po isang instance. Ito po. Wait lang. Nasaan na ba yun? Ito. Ito po ang mga lumalabas. Ayan, oh. Okay? Piruin mo, pukin ang ina, DDS boboto ng ano? Boboto ng Makabayan Black? Boboto ano? Yung mga balingbing? Hindi. Nagkakalokohan po tayo dyan. Ayan makikita nyo sa screen mga kababayan, kung nakikita nyo. Ang malumalabas dyan, wala kang makikita ni isang PDP laban candidates. Ang lumalabas, yung mga nasa kabila, yan. Ayan. Okay? Hindi ko alam kung anong mekos-mekos ang ginawa nila dito. Kasi dapat, pagka chinek mo yan, pagka chinek mo, halimbawa, verify your votes or copy of your vote, ang lalabas dyan dapat yung mga binoto mo. Pero, ang lumalabas, iba. Ito. Sino pa ba to? Ito, iba naman to. Iba pa to, ha? Another voting issue. Ang lumalabas daw, si Franz Castro, si Abby Binay, si Angelo David, Leandro Berceles. Yung Duterte slate, wala lumalabas. Okay, so ito pa. Marami pa ako dito. Ayun, pinanood na natin yan. Ito, sino naman ito? Ito. Reload. Ba't nawala na? Anak na to. Nabura yan. Ito. Sana ba? Ito, isa pa. Proud. Ito. Kevin Ibe, may dayaan na pong nagaganap. Nag-cast ng votes mga OFW natin. Binold nila Duterte, pero along lumalabas resipo, Tito Soto at iba pa. Wala si Pastor Apollo si Kibuloy. Okay? Ayusin nyo, Comelec, pukin ang ina nyo. Puro kayo yabang dyan sa mga ano ninyo. Puro kayo yabang dyan sa mga interview ninyo sa mga media. Secure ito, binabantayan namin ito 24 oras. Pukin ang ina nyo. Ba't ganito? Ito pa. Ayan po. Marami po sa atin na nagsesend ng mga ganyan. May mali nga, complain ko sa embassy, may mga name na hindi ko ibinoto. May screenshot po, kaya na binoto nyo, ito na yan. Ito yung mga binoto, ibig sabihin, straight, PDP laban niya na. Pero ito yung lumalabas. Tanggalan na natin yan. Tanggalin natin. Ito yung binoto niya, lahat, katulad nung kanina. Ibang tao po ito ibang tao na uli ito. So, ibig sabihin, marami po ang mga kababayan nating OFW ang naka-experience po ng ganito. So pag clinic mo, yung check your vote, dapat ang lalabas dyan, yung mga tao or politiko na binoto mo. Pero ito lumalabas. Yan po, encrypted. At makikita mo po dyan, pangalan ng ibang kandidato. Ayan putang ina, mga makakaliwa lumalabas dyan Bakit ganon? Bakit ganyan? Ayusin nyo, Comelec. Ayusin nyo, dahil kung hindi, baka magkaroon tayo ng failure of election. Diba? Okay nang ina, yayabang nyo sa mga interview ninyo. Akala mo, napaka-safe, napaka-ganyan-ganyan. Pero bakit ganito? Eto, si Jefferson Salazar. Jefferson Salazar, ibang tao to. Sabi niya, today, I exercise my right to vote as an overseas Filipino worker here in Singapore. So, yung kaninang dalawa po, ano po yun? Hong Kong. Okay? Ito naman, Singapore. And it's the first time that I voted online. I believe that it's my right to verify that my votes were cast correctly, but I'm so disappointed that I couldn't verify it. The portal shows a QR code after voting, and it states that
you can verify your ballot has been cast correctly in any moment using the following QR code. But when I scan the QR code, it doesn't show names of the candidates that I voted. Instead, it shows some names which I didn't vote. Oh. So, ibig sabihin dito mga kababayan, gusto niya makita. Kasi, bibigyan ka naman ng link or bibigyan ka ng QR code para makita mo yung mga pangalan ng binoto mo. But, na-disappoint daw siya na imbis na makita niya yung mga pangalan ng binoto niya, ibang kandidato, pangalan ng kandidato lumalabas. Ah. So, anong gagawin natin dito? Putang ina nyo, pag natalo ang PDP laban, umanda kayo. Hindi papayag ang Pilipino. Oo. Hindi papayag ang Pilipino. Oh, ito yung lumabas sa vote niya. Oh, ito. Yan oh. Yan po ang lumalabas. Yan po ang lumalabas. Okay? Pero, mga kababayan, huwag kayong mag-alala sa mga kababayan natin na OFW. Huwag po kayong mag-alala. Bumoto pa rin po kayo. Okay? Bumoto pa rin po kayo. Boto kayo, basta iboto nyo kung sino ang dapat nyong iboto. Kasi malalaman naman natin yan kung dinaya tayo. Okay? Unang-una, dyan sa Hong Kong, alangan namang manalo ang alyansa dyan. Pag nanalo ang alyansa dyan sa Hong Kong, ibig sabihin nun, dinaya tayo at hindi po tayo papayag. Okay? Pag nanalo ang alyansa dyan, yung isang alyansa candidate ka, nagpunta dyan, walang pumapansin eh. Samantalang, yung mga kandidato natin, nagpunta tayo dyan ng August 7, 8, 9, ay hindi, February, March ba yun? Oo, basta March, nagpunta tayo dyan sa Hong Kong, dinumog yung mga kandidato natin ng mga OFW. So, ibig sabihin, mas naniniwala sila sa mga PDP laban or Duterte candidates kaysa doon sa alyansa. So now, pag nanalo yan, sila dyan, ng alyansa sa Hong Kong, kinang-ina naglulukuhan tayo dyan. Oo. At ito ang paliwanag ng COMELEC, mga kababayan. Sabi nila, sabi ni Jason Rubrico sa SME na ito, may paliwanag ang COMELEC, yung encrypted codes na nakikita natin sa mga screenshot, hindi daw doon makikita ang resulta ng binoto nyo. Dapat, ganito daw po ang lumalabas. See comment section. Yan. Ganito daw po ang dapat lalabas. Okay? Sa totoong buhay, pag bumoto ka, ito daw ang lalabas, yung mga pangalan ng binoto mo. Pero, may problema pa rin. May problema tayo. Bakit hindi ganito ang lumabas? Anong nangyayari? Ang paliwanag nila dito, tinabunan ni para sa vote buying. Ganito daw ang lalabas. COMELEC, bakit ang lumalabas, ganire? Bakit ganire ang lumalabas na hindi naman pala dapat ganyan ang lumalabas? Akala ko bang mga hambog kayo dyan sa COMELEC? Akala ko ba secure na secure at ready na ang online voting? Mga buwaka ng ina ninyo, ang yayabang nyo magsalita, na hindi nyo nga magampanan yung mga trabaho nyong hulihin, yung mga namimili ng boto, yung mga naninira ng mga tarpaulin, tapos napakayayabang ninyo magsalita pag nasa harap kayo ng media. Tapos ano ngayon, gagawin natin dito? Akala nyo natutuwa mga Pilipino dito? Hindi kami natutuwa dito. Babalikan kayo ng mga Pilipino dito. Totoo yan. Galit na mga Pilipino sa mga OFW. Yun po ang paliwanag nila, ganito daw lalabas. So, bakit hindi ganito ang lumabas? Bakit hindi ganito ang lumabas? Ipaliwanag nyo yan, COMELEC. Kung hindi, mamumura kayo mula puyo, mula ulo ninyo hanggang paa ninyo. Huwag na tayong mag-ululan. Huwag na tayong maggaguhan. Huwag tayong maggaguhan
Huwag natin lukuhin ang sambayan ng Pilipino. Huwag natin gagawing mga mangmang ang sambayan ng Pilipino dahil matatalino na ang mga Pilipino ngayon. Hindi na mabubudol. Hindi na kami boboto. Majority ng mga Pilipino, hindi na kami boboto ng mga mambubudol. Kaya huwag kayong gumawa ng paraan para ipanalo yan sa pamamagitan ng pandaraya ninyo dahil malalaman namin yan kahit gaanong tago ninyo. Okay? Alright. So now, doon sa mga kababayan natin na OFW, huwag po kayong matakot. Bumoto pa rin po kayo. Bumoto pa rin po kayo, boto nyo ang Duterte candidates. Kahit ganyan, sige, kahit ganyan po yung lumalabas, bumoto pa rin po kayo. Dahil may paraan po tayo dyan. May ginawa ng hakbang ang PDP Laban para malaman kung ano ang nangyari at kung ano ang mga reklamo nyo at kung papaano sosolusyonan ang mga reklamo po ninyo. Okay? So ito, pakinggan po natin si Attorney Bobe Torion at ito, ipapaliwanag po niya dito sa ating mga kababayang OFW kung ano ang dapat nyong gawin o kung may reklamo kayo sa pagboto, kung hindi kayo satisfied at disappointed kayo, pakinggan nyo po ito. Yan. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ito po si Attorney Israelito Torion. No? Sana okay lang po kayo. I am doing this live message for all our brothers OFWs at saka overseas voters po. Napapansin po namin marami po masyadong mga reklamo concerning online voting. No? Report na natatanggap namin ay iba yung pinifill up nila pero iba yung lumalabas. Kaya may gagawin po tayo. No? I already tapped my law students in JMC Law School. Mag-organize po kami ng isang committee on this, no? And then maggawa kami ng isang page po kung saan lahat po ng OFWs na may mga reklamo, lahat ng mga overseas voters na may mga reklamo, no? Doon po ninyo i-report, no? Doon ninyo i-report lahat ng reklamo po ninyo sa online voting kung meron man. And you have to indicate the basics, no? Who, what, when, where, how, no? Sino kayo, kailan kayo nagboto, indicate ninyo saan kayo nagboto, ano yung reklamo po ninyo, at saka ano yung registration number ninyo, no? We will issue an advisory, no, as to how to do it within the day, no? Pinakamatagal na po ngayong hapon po kasi Alright. At sana, no, yung mga abogado ng PDP Laban, yung mga abogado natin, makagawa ng paraan, no, na maiwasan po talaga yan. Kasi, halimbawa, nagkaroon talaga ng dayaan, matagal po yan, ano? Matagal po na proseso yan na mapatunayan mo na itong kandidatong ito ay nandaya. Makakaupo pa rin yan eh. Okay? Makakaupo pa rin sila habang dinidinig ang kaso ng pandaraya. Okay? Hanggat hindi natin napapatunayan na nandaya ang mga ito sa legal, sa papel, mga kababayan, makakaupo pa rin yung mga yan. Sana makaisip din yung mga matatalino natin ng mga abogado ng paraan para kung sakaling talagang nandaya sila, hindi makaupo yung mga yan. Hindi makaupo dahil hindi sila dapat nakikinabang doon sa pinandugasan nila. Yung mga mandurugas hindi dapat nakikinabang yan doon sa mga bagay-bagay na dapat pinapakinabangan ng mga matitinong politiko, 'di ba? Dapat yung mga tunay na nakakatulong sa mga Pilipino. And I'm hoping also that the gawa ng website, no? Kasi dito sa Facebook, pwede na i-take down eh. Baka mawala yung mga reklamo ng mga OFW. Siguro makakagawa naman ng parang dummy or online. Hindi ko alam kung paano gagawin, pero may ano naman eh. May mga website naman po. Pwede tayo gumawa ng website para doon pumunta, tumulog ang ating mga kababayang OFW para just in case na gurguro nila yung FB page or FB account na gagawin for this, meron po tayong reserba.
meron po tayong backup. Kasi, mga demonyo na po ang kalaban natin dito eh. Oo. Pero sana ganun lang. Oo. Inuulit ko, gagawin natin ito para may masumbungan po yung ating mga OFWs, no? Overseas Filipino workers, as well as overseas voters. Again, this is Attorney Israelito Torion, no? Ako po yun ng legal counsel po at saka petitioners po sa nag-file ng kaso doon po sa Korte Suprema about sa online voting at saka yung pag-implementa sana ng manual counting of votes sa precinct level. So marami po kaming natatanggap ng mga reklamo po ng mga OFWs at saka overseas workers. So I tasked my students, no, mag-create kami ng team within the day at magawa kami ng page kung saan po kayo pwede po makapagpasa ng inyong mga reklamo about sa online voting so that we have to paper the words. No? What do I mean by paper the words? We have to reduce in writing all your complaints. No? Gawaan natin ng affidavits, lahat. No? Kailangan namin malaman sino kayo, saan kayo nagboto, anong registration number ninyo, ano po yung specific na reklamo ninyo, ano yung ebidensya ninyo. Kailangan po ebidensya na klaro kung ano yung reklamo ninyo sa online voting. No? So, ngayong hapon po, gagawin natin yan. Mag-issue kami ng advisory, gagawa kami ng page po. No? Gagawa kami ng page para lahat ng mga OFWs po na may reklamo, mga registered, mga overseas voters po na may reklamo, doon po ninyo idulog sa page na iyon para malalaman namin kung ano yung specific details ng inyong mga reklamo and matugunan natin. We can do something, we can file the appropriate manifestations in the Supreme Court as well as in the COMELEC. Why are we doing this? We are doing this kasi hindi lang po pwede na magreklamo tayo. Kailangan ma-reduce natin into writing lahat. Makuna natin ng mga affidavits po lahat. Makuna natin ng ebidensya lahat. Kasi hindi po pwede na reklamo lang tayo ng reklamo. Kailangan natin may gawain tayong legal. Correct. So, nakikita ko po yung need dyan. So, I already requested the help of my CLEP advisor, no? Si Attorney Gretchen Caniedo, and magpapatulong din ako ng aking assistant din, si Attorney Resi Rizada Nolasco dito. And we have classes kasi, yung CLEP, pwede nag-signify sila ng kanilang readiness, no, to help our country, and we will paper the world. Kuna natin ng definite na mga ebidensya itong lahat ng mga reklamo about overseas voting, about online voting. Kasi just like what I said, hindi po pwede na reklamo lamang tayo. We have to reduce everything in writing. So, lahat po ng mga OFWs, lahat ng mga overseas voters, wait for further announcements po ngayong hapon. I-post ko po sa aking Facebook, no, account kung saan kayo magreklamo para we can do something about it. We can file the appropriate manifestations or motions in the Supreme Court or if necessary sa COMELEC din. So, antabay lamang kayo, hintay lang po ngayong hapon para ma-post namin kung saan po kayo padala ng inyong mga reklamo. Okay. Alright, so mga kababayan, abangan po natin yan maya-maya. At ako mismo, i-announce po natin yan dito sa ating channel at abangan din nyo po yung reaction natin doon sa pag-endorse ni Robin Padilla kay Amy Marcos at pag-endorse ni BP Sara daw kay Camille at Camille Villar at kay Amy Marcos. Okay? Opinionan po natin yan, bigyan natin ng reaction. But for this, mga kababayan, mamaya abangan nyo susunod natin na tawag dito na live or upload kung ano ang mga dapat gawin at anong page dapat ireklamo ito nangyari sa inyo. At ito, hindi lang po ito na, Maraming salamat po. Hindi lang po sa Hong Kong, hindi lang po sa Singapore nangyari ito. At ito, may bago. Okay, may bago po na ito. Ayun.
Eto bago. Sabi dito, hello ma'am, OFW here from Malaysia. Same din, wala man ako nagboto na tulpo. Ngayon, result sila man. Screenshot na ako, ma'am. Iba talaga lumalabas sa baluta eh. Okay? Alright, so ang binoto nila, Duterte, pero lumalabas tulpo. Anong kalokohan to? Ayop talaga. Yan mga kababayan, nakikita na po natin ha. Oh. Oh. Ito, isa pa. OFW Singapore, I voted to yesterday. Straight PDP laban +2. Screenshot ng vote. Sanggala. Ito yung screenshot ng boto. Wala. Ano tayo? Delicate yan. Nakakabahala yan, mga kababayan. Pero ganun pa man, boto pa rin po tayo. Okay? Boto nyo. Hindi na po natin problema yan kung may ginagawa silang ganyan. Okay? Basta, pag nalaman natin na dinaya nila ang mga boto ninyo, may kalalagyan ho ang mga yan. Hindi naman po papayag ang mga Pilipino na baliwalain yung mga boses ninyo natin, yung mga boto ninyo, yung karapatan natin, hindi po pwede po yun. Okay? Dahil alam naman natin kung saan lang sila malakas. Pati nga sa norte, sinusukan rin sila ng mga kababayan nila. Kaya, kapag natalo ang PDP laban at ang nanalo kabaliktaran, yung nandun sa kabila, magkakagulo talaga ang Pilipino niyan. Okay? So anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Abangan po natin kung anong page mamaya, kahit sa Facebook or sa YouTube account, ipopost natin yan kung saan pwede magreklamo ang mga OFW detail by detail para kahit pa paano may pinangahawakan po tayo dito sa mga pangyayaring dayaan na ito para naman hindi makaupo yung mga mandaraya. Pagtatawanan pa tayo niyan pag nakaupo sila ng daya sila. Okay? So once again, this is Master Judes and thank you. God bless you all. To God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat, mga babae.